At sa nakaraan nating kwento, nagpatuloy si Henry sa kanyang paghahanap, at sa ilang saglit lang natukoy niya ang punong ash tree, kung saan nakatago ang itlog ng Elragon. Nang makita ito, muling nagalit ang mga halaman, sinisigawan siyang umalis, pero lihim siyang nagpasalamat sa kanila sa pagbibigay ng kumpirmasyon ng lokasyon sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay, lumabas ang isang maliit na liwanag, at itinuro nito ang direksyon ng itlog. Sa isang iglap, kinuha ni Henry ang isang napakaliit na kulay rosas na itlog mula sa ilalim ng punong ash tree. Nang makuha, hindi mapigilan ni Henry ang saya habang pinagmamasdan ang spirit egg. Samantala, patuloy ang ingay ng mga bato, at lalo siyang nainis kaya tinanggal niya ang pagkakasuot ng whisper earrings. Nang makabalik sa pampang, kinumpas niya ang kanyang daliri, agad na bumalik sa dati ang buong lawa. Habang naglalakad palayo, tinitingnan ni Henry ang Elragon egg at napagtantong isa itong tunay na obra ng kalikasan. Ito na ang pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay, na madiskubre niya ang itlog ng espiritu. Napaisip siya, at sadyang hindi maubos ang kanyang swerte at tila wala ng limitasyon ang kanyang kakayahan. Bukod pa roon, sobrang bihira ng isang high-level na espiritu. Isa pa, ito ay isang water elemental kaya kailangan itong kontrolin at panatilihin gamit ang mahikang nauugnay sa tubig. Itinaas ni Henry ang manggas ng kanyang damit para ipakita ang pulso, pagkatapos ay tinaas niya ang kanyang daliri at agad na inactivate ang magic sa kanyang daliri. Naging matalim ito na parang kutsilyo, kaya ginamit niya ito para hiwain ang kanyang braso at palabasin ang kaunting dugo. Pinasok niya ang spirit egg sa loob ng sugat at doon niya napagtanto, na ang pinanggagalingan ng walang katapusang mana ay ang sarili niyang katawan. Pagkatapos, tinapal niya ang palad niya sa sugat at pina-activate ang healing magic, sa tingin niya, sapat na yun. Napaisip si Henry, oras na para pumunta sa Ankleman. Tumalikod siya at tinawag si Jade, pagkasakay sa kabayo, agad siyang umalis at ginamit ang mahika para makalipad. Dapat ay ilang araw ang biyahe papunta sa Ankleman, pero dahil sa kanyang abilidad, napaikli niya ito at halos hindi na siya nagpahinga o natulog. Pagkalipas ng ilang araw, narating na niya ang harbor city ng Ankleman, maraming makikitang barko sa daungan. Pagpasok niya, hinarang siya ng dalawang kabalyero na may sibat. Ipinakita niya agad ang isang medalya ng karangalan bilang pahintulot para makapasok sa lungsod. Nagbigay galang ang mga kabalyero dahil sa badge ni Henry. Agad din siyang sinalubong ng isang mangangalakal na bumati at nagbigay pugay sa kanya. Habang nakatingin sa malayo, nagulat si Henry na kahit matagal na siyang hindi bumisita, naroon pa rin ang amoy alat ng hangin mula sa dagat. Dati, kapag gusto niyang magpahinga o magbago ng tanawin, pumupunta siya sa Ankleman para namnamin ang sariwang hangin. Ang maalat na hangin ay may kakaibang kakayahan na magdala ng kapayapaan sa kanyang isipan. Nagsalita si Clever gamit ang telepatiya, at sinabi sa kanyang master na hindi pa siya nakakakita ng dagat at gusto niyang makita ito. Pumayag si Henry, binigyan siya ng permiso at sinabing pagmasdan niya ito at tamasahin ang tanawin. Mula sa anyong liwanag, nag-transform si Clever at naging pusa. Sobrang namangha siya sa tanawin, nakabukas ang bibig sa pagkagulat, wala siyang masabi. Tinanong ni Henry kung ito nga ba ang unang beses ni Clever sa baybayin. Ayon kay Clever, may dagat din sa Demon Realm, pero ang tubig doon ay kulay itim, parang langis. Kaya naiintindihan ni Henry kung bakit ganoon na lang ang pagkabilib niya. Tinanong naman ni Clever kung talaga bang inaasahan ni Henry na matatagpuan nila si Van sa lugar na ito. Ipinaliwanag ni Henry na kailangan ni Van magtago, at isa siyang tunay na matalinong makabayan. Humanga din si Henry, dahil si Van ang taong nagtangkang pugutan ng ulo ang hari. Bago pa man nagkaisa ang mga kaharian, maliit lamang na kaharian ang Ankleman pero may ilang antas ng awtoridad. Nang maatasan si Henry na manguna sa isang hukbo sa lugar na ito, sinubukan niyang hikayatin ang hari ng Ankleman na sumuko ng mapayapa. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil kapos sila sa sundalo.
Pero matigas ang ulo ng hari mapagmataas siyang tao, nagpasya siyang tanggihan ang alok ni Henry. Sabi ng hari, kailanman, hindi siya luluhod o ipagbebenta ang dangal ng kanyang pamilya. Kaya tinanong ni Henry, kung gusto niya bang tuluyang bumagsak ang kaharian ng Ankleman. Pero bago pa siya makasagot, napugutan ng ulo ang hari. Bumagsak ang katawan nito, na ikinagulat ni Henry Morris. Si Van ang pumatay sa kanya, agad siyang hinarap ng isang kabalyero mula sa kaharian ng Ankleman. Pero hindi na siya nakipagtalo, humarap agad siya sa laban at pinatay ito. Si Van lang ang tanging swordmaster sa Ankleman, dahil sa kanyang kakayahan, maaga siyang naging deputy commander ng hukbo. Harap-harapan niyang sinabi sa iba na kung may sama ng loob sila, maaari silang humawak ng espada at hamanin siya, tatanggapin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pero nanginginig sa takot ang mga kabalyero, at wala ni isa ang humarap sa kanya. Ang sabi lang nila, wala silang intensyong kalabanin siya. Pagkatapos nun, si Van ang naging pangunahing leader sa Ankleman. Habang tinitingnan siya, napaisip si Henry Morris kung siya ba ang dapat niyang makipagnegosasyon. Nagpakilala si Van at sinabi agad na handa nang sumuko ang kaharian ng Ankleman sa imperyo. Nagpasalamat si Henry sa desisyong iyon, pero may kondisyon si Van. Sa seryosong titig tinanong ni Henry kung ano ang kondisyon na iyon, at ang sabi ni Van, kung susubukan ng imperyo na gawing alipin ang mga tao ng Ankleman, lalaban at mag-aalsa siya at gagawin ang lahat para pigilan iyon. Tinanong pa niya kung anong hatol ang ibibigay ni Henry. Napahaplos ng balbas si Henry at napaisip sa alok na iyon, sa kanyang pagbalik mula sa alaala, napagtanto ni Henry na medyo baliw na bastardo nga si Van. Habang nakatanaw sa malayo ng karagatan, maraming nagtawag kay Van ng duwag noong araw na iyon. Pero sa paningin ni Henry, si Van ay isang tunay na makabayan, na may puso. Kung pakikinggan ni Van ang kanyang mga salita noon bago siya namatay, naniniwala siyang nasa paligid lang si Van, nagtatago sa Ankleman. Pero may mabigat na responsibilidad si Henry. Matapos siyang pagtaksilan na tinawag niyang mga kaibigan, kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya, upang hatiin ang kanyang kapangyarihan sa mga maharlika, sila lang kasi ang sumuporta sa kanya noon. Gayunpaman, iyon ay isa pang malaking pagkakamali sa kanyang bahagi. Nang makalasap ng kapangyarihan ang mga maharlika, gusto pa nila ng higit pa na kasakiman. Matapos makainom ng nakamamatay na lason, aminado si Henry na hindi na niya kayang protektahan ang kanyang mga tauhan mula sa mga maharlika, kaya pinakiusapan niya silang umalis na sa lugar. Alam niyang kapag nawala na siya, sila ang susunod na hahabulin at papatayin. Isa sa walang pagpipilian at napilitang tumakas ay ang pinakamalapit niyang kasama na si Van, kilala bilang Henry's Blade. Ngayon, ang kasalukuyang Henry ay narito para i-recruit ang dati niyang kakampi pabalik sa kanyang tabi. Pero bago yun, kailangan niya munang makipagkita kay Haz. Pagpasok niya sa panaderia, sinalubong siya ng isang batang panadero. Humingi ng paumanhin si Henry sa abala at may itinanong kung kilala ba niya si Mayor Haz. Tumugon ang batang panadero at sinabing kilala niya ang mayor. Si Haz ang ikalawang mayor ng Ankleman, sina Henry at Van ang pumili sa kanya dahil siya ang pinakaangkop na kandidato. Si Van mismo ang nagpatalsik sa unang mayor na kilala sa katiwalian nito at pinadala sa kabilang mundo. Si Haz ay isang matino at mabuting tao, takot siya kay Van. Pero dahil dito, nabalik ang kapayapaan at hustisya sa Ankleman. Ngayon, gustong alamin ni Henry kung nasaan na si Haz matapos ang kanyang pagreretiro. Biglang nagtaka ang batang panadero, nakita raw niya si Haz kahapon sa palengke, pinagmamasdan ang mga mangangalakal. Nagulat si Henry, nananatili pa rin pala sa pwesto si Haz, kahit halos lahat ng dati nilang kakilala ay nawala na. Sabi ng batang panadero, mahusay na pinapatakbo ni Haz ang lungsod, at hindi ito kumukuha kahit piso mula sa kaban nang hindi nahuhulog sa katiwalian. Napahaplos sa kanyang baba, para kay Henry kakaiba ito. Sa tagal na nawala si Van, nananatiling malinis si Haz at sa tingin niya na may nananakot sa kanya. May kutob si Henry na posibleng iniisip ni Haz na pinagmamasdan pa rin siya ni Van.
Tahimik si Henry, pero halata sa mukha niya ang lalim ng iniisip. Nagsimulang umalis papalabas nang pigilan siya ng panadero, tila gusto siyang bentahan ng tinapay. Nagtataka ang batang panadero, para sa kanya parang ang bait ni Henry kahit mataas ang posisyon nito. Maya-maya, pumunta si Henry sa daungan at umupo, malalim siyang nagmumuni-muni. Tinawag niya si Clever, tinanong kung nasa kanya pa ang mga kin mushroom spores mula sa Forest of Evil. Naalala nito ang paghigop ni Clever ng lahat ng mushroom spores nung hinahanap nila ang unang kayamanan. Tumugon si Clever sa kanyang master, sinabi na ligtas pa rin ang mga ito, sinigurado niyang i-maintain ang mga spores na iyon para hindi matuyo at mamatay. Pinagmamasdan niya ang mga fishing farms, plano ni Henry, magdulot ng kaguluhan sa mga palaisdaan. Kinalaunan, may nakitang nakakagulat ang isang mangingisda, napawisan siya sa kaba. Buong baybayin, ay nabalot ng spores ng kin mushroom. Hindi lang iisang fish farm ang apektado, kundi halos lahat ng palaisdaan sa Anchorman. Mabilis kumalat ang spores at wala nang nagawa ang mga mangingisda tungkol sa kanilang kalagayan ngayon. Pumunta sila sa City Hall, kasama ang mga mangangalakal, at nagpanik, lahat sila ay desperado, pati hipon, wala nang natira. Lumabas ang assistant ng mayor para alamin ang ingay. Nakita niya ang galit na mga tao at kinabahan, mukhang nasa gulo na ang City Hall. Sa wakas, lumabas din si Mayor Haz. Habang inaayos ang kanyang kasuutan, nagtanong kung ano ang lahat ng kaguluhan sa labas. Habang kinakabahan, nagsalita ang assistant at sinabi na nagtipon ang mga mangingisda sa labas, at may nangyaring kakaiba sa palaisdaan. Sumilip si Mayor Haz at nagtanong kung ninakawan ba sila. Sabi ng assistant, habang nakatingin sa mga galit na mga mangingisda na parang tinubuan ng malagkit na lumot ang mga palaisdaan. Nang marinig ni Haz ang tungkol sa lumot, natakot siya. Tinanong niya agad kung nakakahawa ito at ilan na ang apektado. Pero hirap ang assistant na sumagot, mukhang karamihan sa mga mangingisda ay apektado. Hindi makapaniwala si Haz dahil ang buong Anchorman ay nakadepende sa pangingisda. Napahawak si Haz sa mukha niya at inutos na tawagin ang mga pari at doktor. Pero nang marinig niya ang opinyon nila, nagalit siya lalo, tinanong kung paano nila hindi alam ang nangyayari. Iniulat ng kanyang assistant na sabi ng mga doktor, ngayon lang sila nakakita ng ganitong klase, mukha raw itong spores ng kabute, at hindi basta lumot. Napapalo si Haz sa mesa sa inis, hindi napigil ang sumigaw kung paano napunta ang mga kabute sa palaisdaan at napaka-imposible raw yun. Nagngingit-ngit siya sa galit at tinanong paano naman ang mga pari. Pero, sabi ng assistant, maaari lamang ang mga pari na ialay ang kanilang mga panalangin, hindi natuwa si Haz sa sagot. Kinamot ng assistant ang ulo nito at ipinaliwanag na hindi talaga kayang solusyonan ng mga pari ang problema sa palaisdaan, wala silang masyadong maitutulong pero makakapagdasal lang sila. Doon na-realize ni Haz na ang laki ng binabayad sa mga pari, pero dasal lang pala ang kaya nilang gawin, kahit man lang nabasbasa na lang ng banal na tubig ang palaisdaan. Napabuntong hininga ang assistant at sinabi na wala pa rin itong epekto. Ang isyu ay hindi isang bagay na kayang lutesin ng pari sa unang pagkakataon. Dahil dito, tinawag ni Haz na mga walang silbing relihiyoso ang mga pari, nang inag siya sa sobrang galit. Maya-maya, napansin ni Haz na baka gumaan na rin ang pakiramdam ng mga tao pagkatapos ang pagdasal ng mga pari. Pero alam niyang hindi sapat yun, kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng problema agad-agad. Biglang pumasok ang isang kabalyero sa silid ng mayor, yumuko ito at hingal na hingal. Sinabi niya na may isang maharlika na gustong makipagkita sa kanya, at may dala itong tag ng katayuan na pilak na may 3 bituin. Pero sabi ni Haz, naabala siya at hindi ngayon ang oras para makipag-usap sa mga maharlika ngayon. Kinamot ng kabalyero ang batok niya, alam niyang delikado ang sumaway. Pero sinabi niyang baka interesado si Haz sa sasabihin ng maharlika. Naiinis na si Haz at tinanong kung yun lang ba ang sasabihin niya. Kaya nilinaw ng kabalyero, may alam daw ang maharlika kung paano sosolusyonan ang problema sa palaisdaan. Doon napilitan si Haz na harapin ng maayos ang maharlika.
dahil importante ito. Pagdating, yumuko si Mayor Haas, at yumuko rin si Henry. Sabi ni Henry, isang karangalan ang humarap sa mayor. Tinanong ni Haas kung ano ang pangalan ng maharlika na may alam sa problema ng mga mangingisda. Nang marinig niya ang pangalan, Henry Morris, namutla siya at pinagpawisan. Hindi siya makapaniwalang buhay si Henry Morris. Ngumiti si Henry at sinabi na normal lang daw ang ganoong reaksyon, at marami ang nagugulat sa pangalan niya, kasi kapangalan niya ang Dakilang Pantas, na pinatay noon. Ipinakita niya ang badge na may 3 bituin, senyales ng mataas na ranggo, at nilinaw na kapangalan lang siya. Humingi ng tawad si Haas sa naging reaksyon niya, pero sabi ni Henry na okay lang yun. Ang tatay lang daw niya ang may kasalanan sa pagbibigay ng ganoong pangalan. Pero sagot ni Haas, hindi niya dapat sisihin ang tatay niya, dahil kahanga-hanga ang pangalan na ibinigay sa kanya. Bumalik sila sa usapan ng palaisdaan, pinaalala ni Haas na may nabanggit si Henry na makakatulong sa problema. Kinumpirma ito ni Henry, habang dumadaan siya, may nakita siyang pamilyar na substance, spores ng isang demonic mushroom na tinatawag na kin mushroom. Pero bago pa niya ipaliwanag lahat, humingi muna siya ng pahintulot para ipakilala ang sarili. Sinabi niya na siya ay tenyente ng Fort Callivan, at siya rin ang may responsibilidad sa pagsugpo ng mga demonyo sa Forest of Evil. Kaya hindi nakakapagtaka pa kay Hans kung bakit may 3 bituin ang badge ni Henry. Bumalik sila sa usapan ng kabute. Ipinaliwanag ni Henry na itong mga kabute ay parang parasitiko, inuubos ang lahat ng nutrients sa paligid at mabilis itong kumalat. At yon ang tunay na problema nila, ang posibleng mabilis na pagkalat ng spores sa buong lugar. Habang halatang nag-aalala, nauutal na tinanong ni Mayor Haas kung ano ang dapat gawin tungkol sa mga spores. Dahil may karanasan na si Henry sa ganitong problema, alam niya ang ilang paraan para sirain ang mga ito, pero sabi ni Henry, mas mabuti kung pag-usapan nila ito sa mas pribadong lugar. Lumipat sila sa isang tahimik na silid, kinakabahan si Haas sa maaaring mangyari, kaya agad niyang sinabi na silang dalawa lang ang nandito sa silid. Sinabi naman ni Henry na pwede na silang magsimula, sabay kuha ng tasa ng mainit na tsaa, diretsyong tinanong ni Haas kung ano talaga ang gusto ni Henry. Dahil dito, lalo pang napahanga si Henry sa talas ng isipan ni Haas. Ipinaliwanag ni Henry na ang kin mushroom ay napakatibay at mahirap sirain, wala siyang clue at hindi rin niya alam kung paano nakapasok ang spore sa Ankleman. Pero kung pababayaan lang ito, lalong kakalat at magiging imposible ng alisin. Aminado si Henry na kapag siya ay nasa misyon sa kagubatan ng kasamaan, sinisikap niyang sirain ang mas marami sa mga spores. Doon na pagtanto ni Haas na mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Alam na rin niyang siguradong may patuloy na halaga ng bayad ang serbisyo ni Henry. Habang patuloy na umiinom ng tsaa, sinabi ni Henry na siya ay eksperto pagdating sa kabute at ang pagkuha sa kanya ay pinakamatalinong desisyon na maaaring gawin ng mayor. Nangako siya na kapag maayos ang pamamahala, mababawasan ang pinsala sa mga palaisdaan. Habang umiinom ng mainit na tsaa, sinusubukang timbangin ni Haas ang sitwasyon. Napagtanto niyang hindi kayang sagutin agad ang mga gastos para sa pangmatagalang serbisyo. Dahil dito, iminungkahi niyang ipagpaliban ang desisyon at kausapin muna ang mga apektadong mangingisda, at para kay Henry okay lang ito. Pero bago siya umalis, gusto ni Haas ng kasiguruhan, kaya tinanong niya kung kayang-kaya ba talagang alisin ni Henry ang spores. Nakangiting sagot ni Henry, na, oo, hindi ito malaking problema sa kanya basta maayos ang usapan nila sa bayad. Napahiya si Haas at agad humingi ng tawad, nakalimutan niya ang pinakamahalagang parte ng kasunduan. Kaya tinanong niya ng diretsyo kung magkano ang hinihingi ni Henry para sa trabaho. Nakahalukip-kip na sinabi ni Henry na 500 gintong barya ang kabayaran para sa kanyang serbisyo. Gulat na gulat si Haas sa laki ng halagang yun kaya tinanong niya kung hindi ba sobra lang yun.
Ginamit naman ni Henry ang galing niya sa pagpapanggap, sinabi niyang ang mga demonic mushroom na ito ay mula pa sa Forest of Evil at isinusugal pa niya ang sarili niyang buhay sa pagwasak sa mga ito. Napansin ni Henry na hindi na makapalag si Haz, takot na ito at iniisip kung sa susunod ay ganun din kalaki ang bayad. Sabi pa ni Henry, ang mga mayor na nag-aalala sa gastos ay parang mga negosyanteng nagbibilang ng bawat sentimo, ang kaibahan lang, ang negosyante ay kailangang kumita, samantalang ang mayor ay kailangang magpakita ng mahusay sa paggamit ng pondo. Tinatanong na ni Henry ang desisyon, sinabi pa ni Henry na si Haz ay nababahala tungkol sa pera, habang ang naghihirap ay ang kanyang mga mangingisda, pero may kutob siyang may kainahinala kay Henry, kaya hindi pa siya lubos na nagtitiwala. Kaya tinanggap niya ang kasunduan pero may kondisyon siya, babayaran lang si Henry kapag napatunayan niya ang kanyang salita. Sumang-ayon naman si Henry, at sinabing tama ang naging desisyon niya. Pagkatapos ng negosasyon nagtungo ang dalawa sa mga sakahan ng isda sa Anchorman. Samantala, sa labas, nagsisigawan na ang mga galit na mangingisda sa palaisdaan. Tumigil sa pagrereklamo ang mga mangingisda nang makita nilang kakausapin na sila ni Mayor Haz. Masaya ang mayor habang sinasabi niyang inutusan na niya si Henry Morris para ayusin ang problema sa sports. Dahil dito, muling naniwala ang mga tao sa kakayahan ng mayor. Nagkakagulo pa rin ang mga tao sa pila habang nagrereklamo sa mga palaisdaang tinubuan ng sports. Pinakalma sila ni Henry, at sinabi niyang uunahin niya ang pinakamalapit na lugar. Sa isipan ni Henry habang inilabas ang maliit na supot sa kamay niya, na para sa kanya, madali lang sirain ang spores na inilagay ni Clever sa palaisdaan, pero gusto rin niyang ipakita sa mga ito na sulit ang serbisyo niya. Gamit ang pinaghalong asin at buhangin, sigurado siyang napaka-misteryoso at kaakit-akit ang gagawin niya. Ibinuhos ni Henry ito sa tubig. Ipinaliwanag niya na ito ay extermination powder, isang pulbos na pumapatay sa spores kung paulit-ulit itong isinasaboy. Tinanong ni Mayor Haz kung mahirap ba gawin ito, at sinabi ni Henry na, oo, dahil ito ay medyo komplikado, sa tuwing gagawin niya ang pulbos ay kailangan pa niyang palaging i-double check ang recipe. Sa kanyang isipan tinawag ni Henry si Clever upang simulan na ang paglilinis. Nang buksan ni Clever ang kanyang mahiwagang chest, hinigop nito ang lahat ng mga spores, pagkatapos iniwan ang tubig na sobrang linaw at bumalik sa dati nitong linis. Nang makita ng mga mangingisda ang kanyang epektibong serbisyo, natuwa ang mga ito at nagpasalamat ng sobra, habang inilahad niya ang kamay sa fish farms. Tinanong ni Henry ang mayor kung ano sa tingin niya at kung sapat na ang pagpapatunay na ito sa kanya. Nang makita ito namangha ang mayor sa ginawa ni Henry, lumapit ito sa kanya at sinabing napaka-epektibo ng ginagawa niyang pulbos. Matapos asikasuhin ang mga isyu sa palaisdaan, lahat ng mangingisda ay nagpahayag ng pasasalamat sa trabaho ni Henry. Pinuri si Henry ng mga mangingisda dahil iniligtas niya ang kanilang kabuhayan, pero sinabi niyang ang mayor ang dapat pasalamatan dahil sa mabilis nitong aksyon. Matapos ang ilang sandali nakabalik na sila sa loob ng opisina ni Mayor Haz, tinanong ni Mayor Haz kung pwede bang bilhin ang recipe ng powder. Tumanggi si Henry, dahil pinaghirapan at pinanganibon niya ang buhay niya sa paggawa nito. Nagpalit ng usapan si Haz at tinanong kung mayroon na siyang lugar na tinutuluyan niya. Sinabi ni Henry na wala pa, dahil kakarating lang din niya sa bayan ngayong araw, at napagtanto ni Henry na hindi pa rin nagbabago si Haz. Nagpapalit pa rin ito ng paksa ng usapan kapag nagiging awkward ang mga pangyayari. Dahil wala pa, inalok niya ito ng tulong sa pagpapa-reserve ng hotel ng kanyang matutuluyan at tinanong kung okay lang ba sa kanya ito. Walang pag-aatubiling tinanggap naman ito ni Henry. Pagdating sa hotel, dumating ang assistant dala ang bayad at paghingi ng paumanhin mula sa mayor sa hindi paglapit sa kanya ng personal dahil may mga apurahang bagay siyang dapat pagtuunan ng pansin. Tinanggap ito ni Henry ng maayos at sinabing wala na dapat pa itong alalaahanin. Nang mag-isa na siya sinimulan niyang buksan ang supot ng mga barya, binuksan niya ang bayad, nakita niya na sapat ang halaga na binayad sa kanya ni Mayor Haz. Habang nakahiga sa kama,
napangiti siya na umaayon ang lahat sa kanyang plano, at kailangan na lang niyang hintayin ang susunod na mangyayari. Habang mahimbing na natutulog si Henry sa kanyang tinutuluyang hotel, may 3 taong nakamaskara na tahimik na pumasok sa kanyang kwarto. May masama silang balak, lalo na ang lalaki na nasa unahan, na may hawak na basang-basahan na may lason. Maingat nilang tinakpan ang ilong at bibig ni Henry, para patahimikin siya habang natutulog. Pero hindi nila inaasahan ang susunod na nangyari, biglang hinawakan ni Henry ang pulso ng taong nagtakip sa kanya sa paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon, may ngiti sa labi, at malinaw na sinabing, "Huli ka." Habang umaaray sa sakit ang isa nilang kasamahan, natigilan ang mga kalaban na gulat kung paano nagising ang kanilang target. Nilabas ang espada, alam nila na ang lason na dala nila ay kayang patumbahin kahit ang elepante. Nang makatayo, sinabihan sila ni Henry na ayaw niya ng ganitong klase ng atake, parang larong pambata. Dahil nauwi na sila sa ganitong pangyayari, nag-utos ang lider ng grupo na huwag patayin si Henry dahil kailangan pa raw nila ito ng buhay. Pero dahil desidido silang hulihin siya, agad nag-activate si Henry ng kanyang kapangyarihan. Isang bugso ng lakas ang pumatamba sa 3, kasama na ang mismong leader. Matapos silang mapabagsak, tiningnan ni Henry ang leader ng grupo na nanginginig na sa takot. Tinanggal ni Henry ang suot nitong nakatakip sa mukha at tinanong kung sino ang nagpadala sa kanila. Hawak ang masakit at nanginginig nitong kamay, ayon sa lalaki, walang nag-utos sa kanila. Nasilayan lang daw nila ang powder na ginamit ni Henry at gusto lang nila itong nakawin. Hindi kumbinsido si Henry, tinapakan niya ang hita ng lalaki, at nagbanta na pag nagsinungaling pa ito, sisiguraduhin niyang hindi na siya makakalakad muli. Sa takot at sakit, napaiyak ang lalaki at sumampang nagsasabi siya ng totoo. Tiningnan niya ang takot na lalaki at tinanong ang pangalan nito. Agad itong tumugon na ang pangalan niya ay Rinda. Tinanong niya muli ito kung sigurado siya na silang 3 lang ang nasa likod nito. Hindi makatingin sa mata ni Henry, sinabi niyang dumadaan lang sila sa fish farm nang makita nila siyang gumagamit ng pulbos, at gusto nilang nakawin ang recipe sa kanya. Sinipa ni Henry ang tuhod nito ng malakas at diniin ng maigi, dahilan para umungol sa sakit si Rinda. Naniniwala si Henry na baka si Mayor Haas ang nasa likod ng tangkang pag-atake at nagpadala sa kanila. Dahil sa pagdududa, hinila niya si Rinda palapit sa kanya. Habang ngumiti, isang ngiting puno ng tanong at pananakot, at sinabi na siguro maiintindihan niya rin ito matapos siyang makatanggap ng ilang pambubugbog. Mas lalo pang natakot si Rinda, nanginginig siya habang lumuluha. Sa gitna ng tensyon itinaas ni Henry ang kanyang daliri at sa isang kumpas, biglang lumaganap ang enerhiya sa buong paligid at isang madilim na enerhiya ang nabuo sa loob ng silid. Tinawag ni Henry ang kanyang magic spell na Silent Room, at sinabi niya kay Rinda na wala nang makakarinig sa kanila ngayon, kaya't sisimulan na nila ang totoong usapan.